Dies illa solvet seclum in famiglia, teste David cum Sibylla. Quantus semores venturus, Antonius est venturus, sunt aspic pedis custurus. Dominium sargent solum per sepulcra regionum, cose omnes ante thronum. Mga igsoon niyata sa atong tulumanon nga atong katinawan sa pagtuong Katoliko. Doon ay panultihon sa kinaadman, nagkanayon, non potest esse diuturnum, cui non subis veritas. No reason can be lasting when truth does not rule. Huwag pangatarungan nga mulungtad kung was kamaturan ni pasukan. Munas balang kasulatan sa Sirach 34:8, ang Espiritu Santo nagpadayag nga ang labing nga taas sa tanang kamaturan o labing malig-on nga kinadman maong poong sa Dios. Og si Kristo mingon daghang nga sayop nga salaag tungod kay wa sila mahibaw sa gahom sa kasulatan. San Mateo 22 versikulo 26 kantos 29. Maigsoon nagdapit kami kaninyo ning atong tulumanon nga atong katinawan sa pagtuong Katoliko din sa Cebu Catholic Television Network, CCTN, nga pinagi sa modernong himan sa CCTN. Makabot kita sa ubang mga nasod sa Asia, sa Europe, USA, doon naman sa mga Cebuanon dito makasabot sa atong conversation. Kanya nagdapit kami kaninyo uban nga atong pagpasalamat. Salamat ta sa Dios gagahom sa tanan nga niya pa ning atong tulumanon katinawan sa pagtuong Katoliko nga taud-taud na gyud sobra na sa 30 ka tuig. Ya sa atong katinawan sa pagtuo sa DYRF sobra na sa 70 ka tuig. Taas na kayong panahon. Salamat kayo sa atong mga kaigsunan nga na nagpadayon sa paglantaw, pagpaminaw ng atong tulumanon. Salamat kayo. Salamat ni Archbishop Jose Serapia Palma. Siyang makanunayon nga pagpaluyo, pagdasig sa Catholic Faith Defenders Cebu Chapter. Nga makapadayon ta sa pagsangyaw sa mga pagtulunan, labi na sa kaluwasan nga gitudlo sa simbahan, gitudlo sa balang kasulatan, o sa mga doktrina Kristiyana Katolika. Salamat sa taas mga obispo nga duyog niya, sila si Bishop Antonio Ranyola, Bishop Emilio Bataclan, Bishop Dudong Bilyones nasa shrine sa Mandawi City, o bagong giordinahan pag-obispo, ligdong o buutan sa nga obispo, si Auxiliary Bishop Ruben Caballero Labajo, o sa mga kora paroko, mga pare sa seminaryo, mga pare sa monasteryo, o sa mga laiko, nauluhan ni Sister Fee Barino ang Commission of the Laity, kaugpungan sa mga dili pare, mga laiko, na nagsunod sa mga instruction sa atong arsobispo. Kaya ang Excelensya Jose Serapia Palma, ang daghasag nahimo sa atong Archdiocese sa Cebu, ang iyang pagtukod og mga dugang nga parokya, doon ay gipadasan nga mga pare magatiman sa mga tao. O nagtukod sa siyang balay sa mga bandado, retirado, mga masakiton, maban nga may pagyapog lawas pero doon na naigi pamati abot ng ilang edad na sa dole sa Seminaryo Mayor de San Carlos, Home for the Aged and Sick Priests. Salamat sa atong arsobispo. Salamat sa tani Brother Dong Limsoa, ang presidente sa Cebu Catholic Television Network na madasigon, makugihon,
o giabagan niya ang tanang mga pagi sa pag-sustainer to perpetuate the apostolate of the church through the Cebu Catholic Television Network. Salamat ang Bradudong Dinso, iyang kapikas, terdayan, o mga membro, staffers sa CCTN. Yan dito maglangan. Uban ako karon niya si Rudy Rudy Racasa. Rakasa. Diyot ako marudi Kabigas. Akong pangubangkon nga councilor Rudy Kabigas nga napuno ng pangisip ug utok nini pag-uting ka sa Biblia. Unsa ning nagkasumpakya sa Biblia? Is the Bible believable? When in fact there are so contradictories in the Bible. Matud pa ni Brad Rudy. Nato niya siyang paminawon. Usab si Brad John Porca. Usa sa atong mga higala nga nagpaambit sad sa mga pagtulunan sa atong simbahan sa different places sa Archdiocese of Cebu. Yaw-naw na to, atong pinanggang higala si Brad Rudy Racasa. Brad Rudy. Daghang salamat Brad Sok ug manghapon sa tanan natong mga televiewers, labi na gyud diha sa Sitio Calvary, Barangay Lahog, si Julito Navarro ug ni George Tihiro sa Barangay Luriga, San Miguel ug ni Boy Amura diha sa Victor Village, Labangon, Cebu City. Maayong paglantaw kanatong tanan. Karon Brad Sok, aritas kasulatan Brad Sok dinhi sa 1 Corinto 1:30. Through Christ we are put right with God. We becomes God's holy people and are set free. Pinaagi kang Kristo, nahimo kitang matarong atubangan sa Dios o gihatagan kita niyag kagawasan. 1 Corinto 1:30, pinaagi kang Kristo, kitang tanan. Nahimo kitang matarong atubangan sa Dios o gihatagan kita niyag kagawasan kun free will. Sa Mateo 10:38, sa maayong balita Biblia nagkanayon, those who do not take up their cross and follow in my steps are not fit to be my disciples. Ang dili mo pasan siyang cross ug mosunod kanako, dili takos mahimong tinun-an nako. Mateo 10:38, sa maayong balita Biblia, ang dili mo pasan sa cross ug mosunod kanako, dili takos mahimong tinun-an nako. Sa Lucas 4:9, nagkanayon ang kasulatan, then the devil took Jesus to Jerusalem and set him on the highest point of the temple. Unya gidala sa yawa si Jesus ngadto sa Jerusalem o gipahuluna sa sayawa sa kinataas-ang bahin sa templo. Ang akong pangutana ani Brad Sok, si Jesus gidala man sa yawa. Unsa man ning pagkahitabo Brad Sok nga ni kuyog mas Jesus ani Brad Sok nga kontram kanini ang yawa? Paliw ko na kog patin-aw ani Brad Sok. Salamat kay Brad Rudy Racasa. Ya sa San Juan 21:16 ngadto sa 17. Naingon nga San Pedro naingon, Lord Master, we know that you know everything even in the future. Na si Kristo gilagyon nga nahibaw sumabot. O sa nahibaw ang Ginoong Hesus unsay tuyo siya wa. Wala nga kuyugan tani. Kaya nahibaw sa ang Ginoo how to counter him and to somewhat benefit the ways of Satan into positive attraction to the people of God. Manang kuyog nga itong Ginoo. Yan ingon na istunas saka sa kinatumyan ining templo ng ilabihan kahabog. Yambak kaya nasuwat man na sa Salmos 91. Nga kung mo ambak ka, sapnayon ka sa imong mga anghel, aon dili ka mabali yung kabukugan, di kay ka mapangos. Niya na ang mga tao nga makasaksi sa kakanialahang itabo nga niamba ka sa taas ug habog kay tungoy sa templo niya wa ka mo sa daghan nang mobilib nimo, daghan nang mosunod nimo. Si Jesus naibaw nga the system of the mind and the essence of the temptation of Satan shall not be agreed but shall be countered. Pahawa Satanas. Palayo ka nako.
Mo'y simbaha ang Diyos. So, yawa, kabantay nga, lupik siya. Kay, waman mo sugot. Kaya halimbawa si Kristo nga, kung muambak siya, that would be the attraction and event that really magnetize people to follow Him. Pero it is not the way of Christ. It is not the way of the Father. It must be the blood and death, somewhat the faith of Christ nailed to the cross. Nga samad-samaran si Kristo, sakiton ug mamatay diya sa cross. Walay paagis Ginoo. Aron pagtubos ug pagluwas nga nagpaabot sa gitlib kahayag sa kabuntagon sa adlaw sa pagkabanhaw. Nga mo na mo matuod, matod pa ni San Pablo sa 1 Corinto 15:14, pagkabanhaw ni Kristo. Mao kini ang dakong kamatuuran nga siya pinadaa sa Dios. Ngayang pagkabanhaw, labi na siya ang pangingon nga, patya ko. Patya niya akong lawas. Kaya si kato kadlaw ako ning pabangonon. Nana sa San Juan, Kapitulo 2, 19-21. Kunya, iyang gibanhaw iyang lawas. Sa Catechism of the Catholic Church, paragraph 649, it was the power of Christ that He made a miracle by giving resurrection of His body. Iyang ibanhaw iyang lawas. Mara nga, mo ito'y paagis Ginoo, dili kining magpabilib nga murag si Superman ba? No, that is not the way. Sa Isaiah 55:8, ang paagis sa Dios dili mo paagis sa tao. Ang una-una sa tao dili mo una-una sa Dios. Ingon sa kitason sa yuta ngadto sa langit, mao sad ang kalahi sa paagis sa tao ug ang paagis sa Dios. Mo na nga labi na, that was really allurement, temptation nga molded, crafted by Satan in order to somewhat he submitted to the demon. No, Christ resisted, and by the power of His word, Satan was driven away by himself of the fear from Christ's presence. Muna nga, may nipangutana ni Brother Rudy, umuna itong tubag nga, ni sugot ang Ginoong dadon kay doon na sa tuyo nga pabor niya ni Kristo. O mawasad ang tuyo sa amahan nga ang mga tao tubson dili pinagi sa dakong katingalahan sa mas pag-ambak niya di siya maunsa, but it was the opposite. It must be the pain, the suffering, the blood of Christ on the cross, and ended by the greatness of the power of Christ and the Father. He was risen. Mao na ang ato'y katubag sa may pagkutana ni Brad Rudy Racasa. Atong paminawon si Brad John Porca. Ya, salamat Brad Chok. Labi na sa atong nagtanaw ron, nagpaminaw na to, labi na siya sinulinggo ng Monsignor Casarin sa Mabulo. Nya sa Marigundo ug Mapon kita na sa atong Bible study sa Basak, Mount Carmen Chapel. So Mapon kita ta na Brad Romeo Danyo og suban pa nga nagpaminaw dihang taga-upunganon. Ako pangutana Brad Chok nga ato pong nahimugso aning pangutanaha nga nang ingon unsa man katinuod ng agta ug diwindi nga naa sa mga dakit o sa mga kahoy o sa mga langob o sa ubang puloy-anan sa mga karaang balay. Unsa may itong biblical basis na Brad Chok nga naa ba gyud ning diwindi ug agta nga sukad masukad wa man ta wa makakita nining mga kalasihas demonyo di po niyawa di po kini mga anghel. Unsa man datoy kasultian ni Brad Chok ni mong pangutana? Atong na mabasa sa Biblia diya sa buhat pinadayag 12 9 nga to sa unahan nga dunay dakong gubat nga nitabo sa langit. Ang pagigaway, pag-alsa ni Lucifer uban siya mga naulipon nga mga anghel o manulunda, batok ni Senyor San Miguel. Nga gipalayuhan kanunay sa Diyos sa mga anak ng Espiritu Santo. Mana nga ang hinungdan na yun kay gituboy ni Lucifer ang iyang kugalingon nga labaw sa mga kapanganuran sa tupataas kayo o gusto pang mutupong sa trono sa Diyos. Na sa Isaiah 14:12 ngadto sa 14, ikaw o Lucifer ang prinsipe sa mga manulunda sa kaitasan,
Pero nahunla ka o nahulog. O ikaw man o tato ang magbubuntog, lumpag sa mga kanasuran, ikaw na uli po na sa kahiladman, the abyss of darkness, because of your pride, tungod sa imong kadbo. Niya, mo lagi napildi siya. Di lang kay siya ra, ang kantong misunod ng mga anghel kaniya na himong mga demons, mga maninintal, the instrument of darkness and sins. Niya with power, kaya doon sila igahong. Pero doon ay mga anghel nga wa mo pabor ni Lucifer. Wa sad mo pabor sa Diyos. Yan ingon man Ginoo, he who is not with me is against me. Kinsa tong dili kuyog nako kontra nako. O sa nga gilabay sila. Mabasa na to Genesis 6:3 nga ang kasalanan sa mga anak sa Diyos nagkig-ipon sa anak sa tao, saith the holy man and the offsprings of Cain. Niya nanganak og mga freaks, marang dunay higanti o pareha niya na mga madungog na tong dunay mga espiritu nga nagpuyo diya sa dagkong mga balay nga gibiyaan o kaha ka ng mga kakahuyan, kalasangan o bisan diya sa kadagatan. Naana sila. Ya mo aparecer sa lain-lain hitsura na mumu gamay kayo mga duwende. Nidagko kay ito mo ng mga agta o guban pa. So kana sila kaaway man kinahanglan nga dag-o na to. Sa ato pagdaog matud pa ni San Pedro ang hugot nga pagtuo nasa 1 Pedro 3:9. Hugot nga pagtuo sa nga ni Kristo. Malagtiw mahinginlan sila in the name of Jesus. Kung ang usa nga mong pronoun sa nga ni Jesus, limpyo ang iyang kalag. Sa Job 17:8, mahibulong ang mga matarong ini. Nagatong limpyo kalag, may gahong pagbuntog sa kadautan. Kay sila, gipuy-an man sa gahom ni Kristo. Muna nga, maningwa sa pagpuyo sa buutan nga kinabuhi, limpyo nga kinabuhi, kay dili malikayan mahisuga makitag tagbo ni Satanas in different ways, different manners. The disguising beauty and power of Satan will always somewhat subdue us, but we can drive them away in the name of Jesus, the strong faith and a life which is righteous before the eyes of God. Then you have the instrument, power of God, to defeat or drive away Satan and bad spirits. Muna ito ay katubag sa may pangutana ni John Porca niya. Yabtan man ta sa unang hugna, doon na tayo mga uban pang mga importante nga pangutana o ato sang lantaon kini mga mainungdanong paibaw karon layo. Mga isun balik ta sa atong tulumanon ng atong katinawan sa pagtuong Katoliko. Doon ay panultihon sa kinalman, nickel frustra in natura. Nothing is done without a purpose. Way butang nga gihimo sa Dios nga way katuyuan. Mabasa nato sa Proverbio 14:4. Ang tanang mga butang nga gihimo sa Dios, doon ay iyang katuyuan. Bisa gani ang dili maayong panghitabo alang sidautan nga adlaw. So giklaro sa Ginoo nga ang tanan butang iyang gihimo doon na siya katuyuan. Unya sa creation of man na sa Genesis 1:26. Ang Dios namong buhaton nato ang tao, maglalang kita sa tao, sumala sa atong dagway. Gigamit sa Diyos ang plural, nato. Meaning the Father has companions, partners of that creation. That partners, the Holy Spirit and Jesus Christ Himself. Kaya ito manang mabasa sa San Juan Kapitulo 1, versikulo 1, ito 3. Sa kasinugdanan mauna ang pulong.
Ang pulong kauban sa Dios, ang pulong Dios. O kining pulong maong Dios nangahimo ang mga butang nga makita o dili makita. O kining pulong nga maong Dios ni sulob og dagway sa tao. Nakita ingon nga bugtong anak samahan nga maos Kristo. So makita nato the co-creator with the Father is Christ himself as the wisdom and the power of God. Sa 1 Corinto 1:24. Christ is the wisdom and the power of God. So God the Father possesses already from eternity His wisdom and His power. And that is Christ. Christ is the wisdom and the power. Ya sa Salmo 104, gipailasan nga ang Espiritu Santo co-creator, creator also of life. So di modo kauban samahan ang iyang anak nga si Kristo naghimugso sukad sa walay sinugdanan walay katapusan. Christ was not made, Christ was not created, but He is begotten by the Father. Gihimugso gyud samahan sukad sa walay sinugdan. So mao na nga nagtuo ta sa dakong pagsalig nga ang tao nga gihimos Ginoo duna siya tuyok. Unsa ang tuyok atong mabasa sa Isaiah 43:7. Namingon ang Dios, ang tao nga akong gilalang o gibuhat, gitawag ko sa kong ngalan. O gihimo ko siya lang sa kong himaya. Meaning we are created, men and women were created by God. Adam and Eve were created and made. Nga naman kay ang iyang lawas niya danog iba. Ang lawas din niya dan gikan mas lapo, giyumuls Ginoo. So that was made kay gikan mas lapo. Pero gihoypan sa Dios sa principle of life. Principium vitae nga mao ang kalag o espiritu sa tao. So that is created. So naa nato ang pagka made hinimo gikan sa lapo. Ya created gilalang gigitagan ta siya nanog sibag hatagan og kalag ng espiritu. Mao nga sa tuyo sa Ginoo iyang ipaybaw. Gitawag ko siya sa kong ngalan alang sa kong himaya. O gibuhat ko siya alang sa kong himaya kung kalipay ng walay katapusan. So ata buhata para lang sa kalibutan. Nya ang nakapurke kay kining atong kalag hinuman rin nato dili kita tagiya. Nasa libro sa Kaalam 15:8. Ang kalag nga naangko nato hinuman na nato sa Dios dili niyato. Labi na nga naulipon ta mo narata gibaligya nga to ni Satanas. Sa 1 Corinto 6:9 nga to sunahan. Ang tao dili mo itag-iya siyang espiritu, dili mo itag-iya siyang lawas. Ang Dios kay gipalit na sa mahal nga bili. Ang Ginoo mo itag-iya sa atong kalag ug lawas. Mao na nga siya itag-iya di tagabuot ng dosa tanya ko piligro kayo pero nasuwat man nga buot ang Dios nga tanang tao maluwas ug makadangat sa pagilas kamatuoran. 1 Timoteo kapitulo 2 bersikulo 4. Pero ron ta malangit tamdo na to ning gisulti sa karaang makinadmanon. Conditio precedens debit ad implere postquam sequatur effectus. Analogically speaking, parehas mag-uuma. Ang mag-uuma nangandoy og alanihon siyang humay, siyang mais, guban pang lagot mo. Pero pasyon hana og pagtikan sa yuta, pagtanom, pag-amuma sa mga tanom. Kahago, pagantos. Mo na'y kondisyon. Paghago sa pagantos, una pa ka mangani o mag-uuma sa imong gipaabot nga gitanom nimo. Mo na ang gipasabot sa Ginoo, conditio precedens debit ad implere postquam sequatur effectus. Maghago sa ta. Tuman sa ta siyang kabubuton. Maganto sa ta. Una pa ta makapananggi sa gisaad nga kinabuhi o kalipay walay katapusan sa langit. Mana ang mabasa nato sa balang kasulatan, Isaiah 43:7, gihimo ko ang tao, gitawag ko siya sa kong ngalan, gilalang ko siya alang sa kong himaya. Kinalan nga makaamgo ta sa kadako sa atong utang sa Dios. Sa Salmo 116:12, kadako sa atong utang sa Dios.
Unsa ba nga itong ikabayad sa itong dakong utang? Wata ikabayad. Ang nibayad siya nasa Hebreano 9:22. Sini sanguini sipasione non fit remission. Gawas sa iyang pagpaaga sa dugo, walay pasaylo sa sala. So nothing can be compared, or any amount of our blood and sacrifice can repay what God has done to us in Christ. Wala nga amor kun amor si Paga. Ay gugmang Diyos ka nato sa dakong gugma, bawsan sa nato gugma. Pinagi sa pagtuman siya mga sugo. Iningon si Jesus San Juan 14:15, ang naigugma ka nako, magtuman si kong mga sugo. Kunya niya, uban nato karon si Brad George Torrefil, nga bugnaw ni buot, maminaw sa mga igsoon na to, nga usahay ng mga igsoon na to, ilang duha-duhaan na nga itong mga doktrina, isipon nilang sayop, o makapaabot sila sa tubag nga bugnaw ni George Torrefil. Ya, diya si Carlo G. Barinas, nga imbitahon sa mga Catholic Charismatic Youth Groups, muna nga paminaw sa tas mga importante nga na ani niya sa mga pangutana sa mga batanon. Unahon na to si Carlo J. Barinas. Daghang salamat Brad Sok, o maayong adlaw kanimo o sa atong mga suking tig tan-aw sa atong programa, ang katinawan sa pagtuong Katoliko. Unya greetings na ko Brad Sok sa among bag-ong kuraparoko, si Father Mike Katama, o labi na gayod sa ni Brad Michael Cabonilas o ni Brad Mario Agbo sa taga Cordoba. O kanimo Brad Herms Luwina, salamat sa imong pagtan-aw kanatong tanan. Sa unang Korinto kapitulo 4 Brad Sok, bersikulo 6, nagkanayon si Apostol Pablo Brad Sok, makat-on kamo nga dili pagbaton og mga hunahuna nga kapinas mga butang nga nahasulat na. Dini Brad Sok gisgutan nga dili data magbaton nga kapina sa nasulat sa Biblia. Kinahanglan ang atong batunan base gyud sa nakasulat sa balaang kasulatan. Ang akong pangutana Brad Sok, mahitungod nining umaabot natong pagsaulog kining gitawag natong Nativity of the Blessed Virgin Mary. Kining pagsaulog sa atong simbahang Katoliko, ang pagkatao sa atong mahal na Birhen Maria Septembre 8. Ang akong pangutana Brad Sok, gibasa nako ang tibuok Ebanghelyo ni San Lucas. Kay si San Lucas Brad Sok, gitawag man ni ang iyang basahon og Marian Gospel. Gibasa nako tibuok Brad Sok, nganong wala man tay mabasa Brad Sok nga si Maria natawo Septembre 8. Matud pa sa ubang mga laing reliyon nga ngano kitang mga Katoliko nag-celebrate man ta sa natawhan ni Birhen Maria nga wala man na sa Biblia. Asa man din nato gibase Brad Sok. Ang atong simbahan asa man dahil nagkuha nini nganong natawo si Maria Septembre 8, sa Biblia ba o sa panudlo lang na sa atong simbahan Brad Sok? Paliw kong pagpatinaw Brad Sok. Salamat kay Carlos, imong may ganang pangutana. Nga gitudluan tan San Pablo nga ayaw pagbaton og unahon nga kapin sa nasuwat. Mao na ang isultin San Pablo nga kinahanglan nga tun-an nato ang iyang mga pulong in context. Kung saan in context, at pa, we must look at the integral messages of Paul. And what is the meaning of that? Kanang po nga kapin sa panudlo sa gisultin San Pablo sa Galacia 1, 8-9. Ngayon siya nga, kung doon ay mo anak kaninyo, nga magtudlo o lahi nga mayang balita o pagtulunan, sa among natudlo na ninyo, kunahay magtudlo og kapin sa natudlo na yun na nga amo nang gitudlo ka ninyo. Kunahay magtudlo na kapin sa likway siya, isipa siyang maniningil sa buwis. Ang ato masit sa Latin pa, sinalikway na siya. Ganong nisulti mas San Pablo niya na, kaya nakatudlo naman siya nasa 2 Korinto Kapitulo 3, 2 Thessalonica rather. 2 Thessalonica 2, versikulo 3 hanggang 4. Ngayon San Pablo ay kalimte, matod pa San Pablo.
huptis na kung kaligon nga mong gipadahang nga panudlo. Nami gipadahang sinuwat. Kung naa sa may gipadahang nga tradisyon na mo sa mga apostoles. Nya sa 2 Tesalonica 3 ingon siya. Ingon siya. Kinsa man nga mabot kanyang magtutudlo dili mo dawat sa mong tradisyon, ayaw paminaw kaniya. So, mo nang point of the integral teaching of St. Paul. Not only what he has written, we must also listen to him what is spoken. Mo nang itudlo nga isip tradisyon. Mo nang ang ipasabutan ng kapin na supak sa gitudlo niya sinuwat o gipamulong niya kaysa 1 Corinto 14:37 kaya wala silang mga tao nga kini nga akong isulti gisuwat gikan ni Kristo. Sa timanan pa kayo, he invoked that very authority, what he has stated and written, coming from Christ himself, gikan ni Kristo. Muna nga ang gidilid San Pablo, kung mal kontra, supak nga itong ipanudlo sa skriptura o sa tradisyon apostolika. Muna ang meaning na. Dili ta makabasa sa integral messages of St. Paul, libog ta. Nga, di na ta muna o lain gawas na nasuwat sa Biblia. Muna na sa Filipos 4:8, ingon San Pablo, unsa inyong nabobserbahan ako. Unsa ang matarong, unsa ang putli o kamatuoran, dawata na, sunda na. So, bisag wa masuwat, basta putli, matarong, kamatuoran, dawata na. Muna ang tubag sa pangutana nga, kanang pagkatawa ni Virgen Maria, wa na masuwat sa Biblia. Kay San Lucas mo man ay may didikit pa kayo about Virgin Blessed Mary, gawin na suwat, musa siya matawa. Pero the apostolic tradition sa mga karaang panahon sa mga apostoles, gitali na, ngamoy natawhan ni Maria. Mahal nga Virgen, natawag gipanganak man ni Santa Ana, nagsugid no sa matawag yang anak, nagihimong inahan sa manunubos. By tradition, oral tradition, not by written. Mao na atong tubag sa pangutana. Manya niyaman si Brad George Toropil ato sang paminaw. Dan salamat Basok, may hapon kanimo nya, may hapon ka tong tanan, labi na sa atong mga televiewers nga kanunay nga nagsunod niya tong programa o sa atong mga online viewers nya. Kong greetings dias Paknan Mandawi City, sila si Brad Christopher Andrino o si Brad Vicente Badal nga nagsunod niya tong programa. Nya dias Kalituban Talipon Bohol, ako may igsuon nga mga minister nga nagsunod, may paglantaw tong tanan. Nya diya sa barangay diya sa Lapu-Lapu, barangay Mactan, Lapu-Lapu City, si Makoy Flores ug sa iyang pamilya nga nagsunod po na tong programa, may paglantaw ni mo Brad Makoy. Basok ang akong pangutana, akong ipasukat sa atong naging ebanghelyo Basok sa Lucas 14:26 Basok nga dingon si Jesus nga dumti ninyo ang inyong amahan, ang inyong inahan, ang inyong maigsuon, ang inyong asawa na kay kinsa katong dili magdumot sa imong amahan, sa imong asawa ug uban pa, siya dili mahimong akong tinun-an. Nya kini Basok, kung atong tanawon Basok, contradict ni siya Basok sa Ten Commandments na sa Exodo 20:12 Basok, Exodo 20 bersikulo 12 nga ningon dito Basok nga tahura ang inyong amahan ug ang inyong inahan para mataas ang inyong kinabuhi. Mura man ig contradiction Basok, palihog puro kung pagpatinaw ani Basok kay kang Hesus ningo masa nga pagadumtan, pero adto sa kang Moises sa Ten Commandments tahuron man Basok, palihog kung pagpatinaw ani Basok. Dang salamat. Bisan pa gani sa San Mateo 5 versikulo 34 ngadto sa 38. Gitudlo ni Jesus, higugmaa ang inyong kaaway. Kung siya daotan og bangis, buhatig maayo ang imong kaaway. Iyang po ang inyong kaaway. Pasalua siya sa ilang mga sa kung nagkasaan nimong imong kaaway. Muna the prime teaching of Christ in morality for the sake of peace, for the sake of love, because God is love. Muna itudlo ni Kristo. Iya mikalit masyag pag-ingon nga, di kayo mo magdumot sa inyong amahan, inahan. Di nyo dumtan yung asawa, yung mga anak. Di mo magdumot sa inyong kugalingon. Di mo mahimong tinun-an ako. So, ang message niya is not really pagdumot in the person. Dili sabton nga dumtan in the person of his nanay o tatay.
o siyang asawa o iyang mga anak. Kaya ipahigugmam kayong kaway, unsa na nang nautangan na itong buot, nga na tao, tagikas itong ginikanan. Sa libro ni Sirach na ingon, love your enemy, but hate the sin. Tugma ang imong kaaway, dumti lang sala. Mo na ang bob sabot ni Kristo anang dumtan, it's not our parents. Apan ko na nga atong ginikanan magsugo ka nato pagpakasaha. Mutudlo ka nato panig-ingnan nga supak sa balaod sa Ginoo. Nangitabo na kana tungod sa krisis kalisod sa Manila o ubang dapit sa atong kapupudan. Nga doon ay mga inahan nga pagkadalagitan na sila mga anak, may glawas, may gitsura, maaniyag, ilang gibaligya. Sold, ibaligya, data, kaya mahimurag data. And that is tremendous and horrible act of the parents. But still, the son or daughter are continued to love them, love and honor our parents. Pero kitsay dumtan ang buhat nga dawtan nga himuon sa itong ginikanan muna dumtan. Sa figure of speech pa na, ni Attorney Cesar Kilatong, yan lang na niya metonime nga kung ang birtud kiyas sa maing tao so sa ka barangay na tao nga mapabisanon kayo ya sige lag pautang di kayo mugunaw nagpaabot og bayad ya ang mga tao na doon dito hay maning tao katong mahinatagon mapobsanon kayo. Wa na mo gamit sa ngan. Nya tiri sa alma nga buutan kayo. Maya magamit ngan katulang mapainom sanon ug buutan kayo. Sa mo ngan lan og metonime. Nga dumtan ang atong inahan, amahan, dili. Bisan pagbasayop sila. Nagpabilin tanatigon. Ang ilang ngilad og dawtang buhat mo atong pagdumtan. Meaning the hierarchy of priority of virtues and sin. Palabihon na itong hierarchy of virtue, not sin. O na nga, ang ginikanan, pabilin gyapon na ito higugmao. Di man na ito kaaway. Pahigugmagay ni Kristong kaaway at kung ibasa ang San Mateo 5, 34-44. Sumao na, ang ginganlan na ito sa atong pagtuon sa balang kasulatan o the biblical exegesis. Nga we must know the wholesomeness of the message and what are to be selected out. Nga katunan na nato, basa nato sa Biblia. Nga wala na mag-contradiction pero dunay tanghaga nga sulbaron aron masabtan nato ang kahulugan sa pulong sa Dios. Mo natong tubag sa may pangutana niya man si Dennis Abarquez sa mga sharers of the Catholic Charismatic Movement Youth Group sa ato sa paminaw. Daghang salamat Brad Sok ug maayong adlaw kanimo ug sa tanan nga nagsunod nga tuang programa katinawan sa pagtuong Katoliko. Also greetings nako diya sa Barangay Tungkop, Minglanilla, nila ni Brad Edwin Paragoso ug kauban sa iyang pamilya ug labi na gyud ni Kapitan Jerome Cabriles diya sa Barangay Tungkop. Brad Sok akong pangutana kining teksto sa Mateo 23:9. Nag-ingon diri Brad Sok nga walay bisan tao din sa yuta nga pagkatawgon ninyo kamahan kay usa lamang ang inyong amahan nga atua sa langit. Matud pa sa mga laing sikta balsok. At kining atuang Santo Papa ug mga pari nganong gitawag nila nato sila father or papa nga klaro man kay ni sa Mateo 23:9 nga walay bisan tawgon din sa yuta nga amahan kay ang amahan atua lamang sa langit nga mao ang atong Dios. Unsa may but ipasabot ni Cristo Balsok nga dili ta magtawag og amahan dinhi sa yuta kay walay laing amahan mao lamang ang Dios nga naa sa langit. Palihog og patinaw ani Balsok. Ang atong katinawan niya na nga ang labing taas nga pagkaamahan mao ang creator ang magbubuhat. Mao bitaw nga si Kristo sa Isaias 9:6 sa kabata kihatag sa Diyos kanato ang kagamahanan ni gatungtong siya nga baga ug paganganan siya amahan nga walay katapusan prinsipis pakigdain
pagkatawgon sa gamahan ng Diyos. So why did the Bible teach us that Christ shall be also called amahan? Dili amahan nga the person, kay ang amahan nga person sa Trinidad mo si Yahweh, siya si Kristo Jesus, pero He is called Father because He is co-creator with the Father. Kauban nga magbubuhat sa amahan. Maratawag siya sa gamahan. O sa Hebreo 2:1, si Kristo pagkatawgon og apostol o pagkatawgon sa siya gamahan. Marati pagkatawgon siya pare. Ya sa maghukom 19:18, ang pare tawgon magamahan. Ang mga Israelitas nangita sa ilang pare nga niadto sa tagutagos bukid kay doon na may gubat. Pagkalinaw na nito nga sila, ilang ipangita ang pare, ilahikitan nga nagpuyo sa kabalay. Sa ipong nila, pare ka, lugsong uban kanamo, magpakaamahan kanamo, care us as our Father. So, ang pare, matawag amahan. Ya, sa 1 Corinto 4:15, ngayon San Pablo nga, bisan noon na mo idaghang mga magtutudlo, Diyutera inyong amahan. Ako inyong amahan. Tungod kay nagpakaon ko ninyo sa espirituhanon nga kalanon nga mampulong sa Dios. Si San Pablo nagpatawag amahan. Kay pare amsan siya. Nasa Roma 15:16 si Pablo nagingon nga ministro ko sa Dios ug nagalagad ko isip usa ka pare. Busa ang pare matawag og amahan. Nya kanang Santo Papa kay pare masana tawag na amahan. Mao sa Kristo gitawag og amahan. Mao sa San Pablo nga pare tawag og amahan. Kanang ingon nga dili magpatawag og amahan, nasa 2 Tesalonica 2, versikulo 2:4. Nga daw na sa katao, sa kasalanan, nga mulingkod sa trono, ili sa trono sa templo sa Dios, ug magpaila nga siya Dios. Magpaila nga siya amahan. Moning anti-Kristo, nga musud niya magpaila nga siya halili ni Kristo. Siya dili pare pasabot ana kadtong mga tao nga dunay absolute presumption nga sila kay dihugan sa amahan, pero wa ba niya magpatuo nga sila Dios, sila gamahanan. Nahitabo na sa Russia diya nga ang komunismo sa Russia ni hari ang simbahan gipanghuaan sa altar og nilingkod si Stalin. Siya, ako na Diyos. Sa may pangayon niya, mong kagadagat sa langit. Sultihin lang ko. Kaya tagan na mong pagkaon, bisa nun sa. So that was really Stalin style. Assuming his fallacy that he replaces himself as God. And that is fallacy. Dili na tinuod. Muna nga itong tubag sa may pagkutanan niya, yabtan tas panahon, salamat kayo. Doon na lang mga pila ka greetings taga Talisay. Salamat mi Bradsok, salamat mi kay ang Talisay nakabaton og servant leader nga mao Samsam Gulyas nga yatagan og kay gayona nga mabuhi ang mga kabus pinagi sa mga trainings. Kadawat ang mayor sa pag-ulang ang usa ka partnerships of the local government, national government, daghang kay mga nakatuon sa mga brief courses sa TISDA, mga batanon nga magkatrabaho sa lain-lain nga mga kursos panginabuhi niya. Salamat ang mga taga-Talisay. Yan ay umabot nga room for the dialysis, datong mga sakit nga nakinahanglan dialysis hapit na mahuman, gihangop sa mayor, mawagi diya aron nga wala sila gasto, do na gamay kayo ang ilang mga plite. Mao na ang Vice Mayor, si Vice Mayor Choy Asnar, sa sargabutan nga brilliant nga mga councilor, sila si Digol Golias, Maring Cabriana, Rudy Cabegas, si Danny Caballero, si Lister Daan, si Lito Bacaltos, Atty. Rocky Bass, si Gil Restauro, Ferdi Rabaya, o si Ophelia Ilanan, si Inday Josepina Consial, si Magdi de la Torre, councilors nga naghiusa sa mayor sa pagbugtaw, pagpalambo sa Talisay, pinagi sa pagtabang sa labing nakinanglan, pinagi sa action agad sa mayor.
Ya, salamat kayo. Doon na tayo recognition nga itong mga kauban karon. Si Brad Rudy Racasa, si John Purka, si Carlo Badenas, George Torrefel, si Dennis Abarquez, si Mando Aquino nga nikuyog sa nato. Tagbuta po ni atong tulumanon nga atong katinawan sa pagtuong Katoliko din sa Cebu Catholic Television Network. Kadapit may salamat sa inyong paglantaw. Salamat ni Brad Dodong Limsua, yung kapikas Dayan, staffer sa CCTN Cebu Catholic Television Network. Ang Diyos magapanalangin ka natin.